Isang mapagpalang oras ng pagbati ang aking pinapaabot sa lahat po ng aming mga taga-subaybay na nanonood sa mga oras na ito ng ating programang Alam Mo Ba? Kumusta po kayong lahat? Nawa kayo ay madatna ng ating programa na nasa mabuting kalagayan, merong malusog na pangatawan at higit sa lahat, merong magandang relasyon sa ating mahal na Panginoon. Ito ang inyong lingkod kay Kristo, Pastor Jomel Arsenal, na sa inyo ibumabati. And of course, hindi po ako nag-iisa sa programang ito sapagkat kapartner natin ang ating minamahal na Ministerial Secretary, walang iba kundi si Pastor Joel Caspe. Pastor, good morning. Bati po kayo. Good morning. Mapagpalang oras sa atin mga kapatid. Ano man ang inyong ginagawa, kayo po ay aming pinapasalamatan sa patuloy na pagtugon at pagsulyap sa ating pong programa na ang pamagat ay Alam Mo Ba? Ayan, thank you Pastor. Of course, sa lahat ng ating mga viewers sa mga oras na ito, pakishare po ng ating live. Anumang oras kayo nadatna ng ating programa, share nyo po para hindi lamang tayo ang makinabang, kundi ang inyong mga kaibigan, lalo ng ating mga lokal na iglesia, mga minamahal. At samahan nyo kami sa ilang minutong pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Nasa episode 4 na tayo, kaya paganda ng paganda ang ating pag-aaral. At kung na-miss nyo po ang mga previous na topic natin, maaari nyo pong balikan dito din po sa ating page sa South Central Luzon Conference at inyong i-review ang ating mga napag-aralan, yung mga hindi pa nyo napanood ng mga nakaraan. At sa ating paninimula, tayo ay dudulog sa Panginoon sa magitan ng ating pambungad na panalangin. Hilingan natin si Pastor Joel. Tayo po ay manalangin. Mapagpala po naming Diyos na mahabagit makapangyarihan sa lahat. Kami po ay lumalapit sa inyo upang hilingin muli ang presensya ng Banal na Espiritu na siyang magbigay sa amin ng malalim at malawak na pagkaunawa. Yes, Lord. Hinggil po sa pag-uusapan namin na may kinalaman sa Diyos Anak na siyang dahilan kung bakit kami ay narito at naghahangad ng kaligtasan. I-bless niyo, Panginoon, ang bawat sa amin, lalo tigit ang aming tagapakinig. Yes, Lord. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen at amen. Thank you, Pastor. At of course, tayo ngayon ay nasa episode 4 na sapagkat yung una nating tinalakay ay patungkol sa kasulatan, and then patungkol sa kadyusan, and then sa Diyos Ama. Ngayon ay nasa Diyos Anak tayo. Ano po ating pag-aaralan para lubusan nating makilala ang ating tagapagligtas, Pastor Joel, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Yamang nung nakaraan ay pinag-aralan natin ang Diyos Ama, ngayon ay pag-aralan natin ang tungkol sa Diyos Anak. Sino ba ang Diyos Anak? Para maunawaan natin at makilala natin sapagkat maraming naniniwala na ang Diyos Anak ay yung tatlong magkakaibang manifestation. Ang Ama, tapos yung Panginoong Hesus at ang Holy Spirit. Ngayon ay alamin natin saan ba siya nanggaling, ano ang kanyang nature, likas niya, at ano ang kanyang layunin ng kanyang pagparito sa lupa. Pastor, ano po? Kaya ang una nating alamin, sino po ba ang Diyos Anak? Ano ang ipinahayag ng banal na kasulatan tungkol po sa Kanya, Pastor? Okay. Nung mga nakaraan ay ating napag-aralan at ating naunawaan kung ano ang Ama. So, ngayon ay ating pag-aralan na specific kung ano naman yung anak. Okay? Kaya sa Biblia ay hindi dapat tayo malito sapagkat sila ay merong kanya-kanyang kalagayan, Opo. bagamat sa likas ay nagkakapareho sila, dapat meron silang kanya-kanyang gawain. Na ang gawain ito, katulad ng Diyos Anak, ay ito yung ating tutuklasin ngayon. Yes po. Kaya sa unang talata ay masumpungan natin doon sa Juan 1:1 at yung verse 14. Yes. So, ating mababasa, mga kapatid, na Lagay natin sa screen. para maging maliwanag, Sa uno-uno muna, verse 1. verse 1, Ang sabi diyan sa talata, verse 1 muna po bago ang 14. Okay. talatang 1, Ayan. yan. Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, At? ang salita ay Diyos. Amen. So, napakaliwanag dito, mga kapatid, yung palang salita, ito yung binabanggit, Pastor Jomel, yung salita, yung word na logos. Yes, Pastor. Sa Greek. Opo. Sa Greek. Na ang salita, ang sabi diyan, kasama ng Ama. Okay? Ibig sabihin, yung salita at ang Ama, ibig sabihin ay dalawang persona yan. Yes, magkaibang persona. Magkaiba, hindi sila iisa. At sa verse 14 nga ay binabanggit doon yung nakita natin kanina,
at naging tao ang salita Yes. at tumahang kasama namin. Okay? At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Yes. Kaluwalhatian gaya ng sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at ng katotohanan. Ayun. So ibig sabihin, meron talagang tinutukoy dyan sa talata nating binasa na kung sino yung salita. At yung salita nga, nabanggit natin na yung Logos na si Kristo, na Diyos mula pa sa pasimula. Okay? At nagkatawang tao upang iligtas ang tao. At sinasabi diyan, nanirahan kasama namin o tumatahang kasama namin. Yes. Ibig sabihin, makikilala po natin diyan na bukod sa Ama ay merong anak na walang iba kundi si Jesus Christ. Opo. Okay. Ayun. Kaya maliwanag po na hindi siya nilikha. Okay? Kasi kaiba po yung kalagayan niya. Siya po yung tinatawag nating siya yung walang hanggan. Yung salita na binabanggit sa verse 1 kanina natin binasa. Pastor Ayun. Jomel. Thank you, Pastor. So dito ay ipinakilala kaagad natin at of course, ang sumulat dito ay isa sa malapit sa puso ng Panginoong Hesus. Si Apostol Juan na ipinakilala niya yung divinity ng ating Panginoong Hesus, yung kanyang pagiging Diyos sapagkat ipinaalala, gaya ng binanggit ni Pastor Joel, mga giliw ng mga taga-subaybay, ipinakilala na yung verbo, yung logos sa Greek na binanggit kanina, ay walang ibang pinapatungkulan kundi ang ating Panginoong Hesus na kasama ng Ama at yung salita na binabanggit at pumapatungkol sa Panginoong Hesus ay tinatawag na Diyos, Pastor. Yes. Sa Greek ay Theos. At yung salita na Diyos na binabanggit ay naging tao. Kung ating himay-himayin yung tatlong persona sa isang Diyos, Pastor, nating pinag-aralan, yung Ama hindi naman naging tao. Yes, oo. Ang Holy Spirit hindi naging Hindi rin. tao. Walang ibang naging tao kundi ang Panginoong Hesus. Gaya ng inyong binanggit. Ano po? Yung Diyos anak. Yes, opo. Na malinaw na tumahan sa gitna natin, ang sabi roon, at ang gaya ng sa tanging anak ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan, Pastor. Yes. Opo. At isa pang patunay, Pastor, na talagang ang tinutukoy, ang Diyos anak, ay yung sa John 3:16. Ayun. Okay? At ito'y palasak ng talata at ito'y alam na alam ng mga nagbabasa ng Biblia Opo. na yung tungkol sa Juan 3:16. Sige nga, lagay natin sa screen. John 3:16. Alright, yan po. Yan. Ang wika riyan, sapagkat gaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang tangi o bugtong na anak, Opo. upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Wow. Yung tinatawag nating tangi, sa ibang translation ay bugtong na Opo. anak, ay walang ibang tinutukoy diyan, kundi ang ating Panginoong Hesus. Yes, opo. Na siya isinugo at ang layunin ay upang iligtas ang sanlibutan. Kaya makikita natin sa talatang ito, mga kapatid, na siya yung tinutukoy na bugtong na anak na isinugo sa sanlibutan. Ayun. Para ang tao ay akayin sa pagpapanumbalik at magsisi sa kanilang makasalanan. Amen. Ang ganda, Pastor, ng iyong pagkabigkas. No? Yung John 3:16, mga minamahal, gaya na binanggit ni Pastor, ito'y halos alam na ng lahat ng tao. Pero yung mensahe nito, makikita natin, dahil sa pag-ibig ng Diyos, tumutukoy sa Ama, na kanyang isinugo yung anak, at hindi lang basta anak, kundi tangi o bugtong. Kaya sa Greek niya, Pastor, ang ginamit ay monogenes theos, o di kaya monogenes hoyos, sapagkat walang iba. Kaya nga bugtong, kasi pag bugtong, walang mono, Pastor. O kaya yung salang monogenes, galitang mono, isa, wala nang iba. Ay gaya ng binanggit mo, para magkamit ng kaligtasan o buhay na walang hanggan, yung sumampalataya sa anak na walang iba, ang ating Panginoong Hesus. Yes. Pastor. Go ahead, Pastor. At meron ding mga talata na pinapatunayan din na meron siyang ama na ito yung siyang nagsugo at ipinahayag sa magitan niya kung sino yung ama Yun. na nagsasaysay na ang anak ng Diyos patungkol sa kanyang ama. Correct. Kaya yung talata doon sa Hebreo 1 hanggang 3, maliwanag doon na binabanggit doon na yung ganap na larawan ng Diyos Ama Yes. ay ipinakilala ng bugtong na anak na si Jesus. Kaya kung ating babasahin, mga kapatid, kung Sige nga, po lagay natin sa screen.
Sa Hebreo 1 hanggang 3. Yan. Okay. Yan. Basahin po natin. Noong unang panahon, ang Diyos ay nagsalita sa ating mga ninuno Opo. sa iba't ibang panahon at iba't ibang paraan sa pamagitan ng mga propeta. Dos. Subalit sa mahuling araw na ito ay nagsalita siya sa atin Yes. sa pamagitan ng anak. Yan. Ang tinutukoy diyan ay yung anak na kanyang itinalagang tagapagmana ng lahat ng mga bagay Yes. na sa pamagitan din niya ginawa ang sanlibutan. Okay? At sa talatang 3, siya ang kaninningan ng kalwalatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang likas at kanyang inalalayan ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita. Nang magawa na niya ang paglilinis ng mga kasalanan, siya ay umupo sa kanan ng kamahalan sa kaitaasan. Wow. Ibig sabihin, meron 2 puntos dyan na para maging maliwanag Yes. na siya yung nagpapahayag ng tunay na larawan ng kanyang likas, yung Ama. Yes. At yung pangalawa, ang sabi diyan, na siya ang gumagawa para linisin ang kasalanan natin. Yan. So ang Ama ay hindi siya ang Pumarito. pumarito, kundi isinugo ang kanyang bugtong na anak na si Yan. Jesus. Opo. So, thank you, Pastor. Ang ganda ng iyong pagkapahayag dito. Unang-una ay lalong lumiliwanag, Pastor, na yung Ama, hindi yung anak. hindi ang Panginoong Yesus. Sapagkat, sabi ro, nung unang panahon, ang Panginoong Diyos nagsalita sa pamamagitan ng mga propeta. Yes. Pero sa huling mga araw ay isinugo niya at nagsalita siya sa pamamagitan ng kanyang anak na itinalaga. Sa English pa nga the Son is the express image of the Father's person. Yes. So, kung gusto mong makilala ang Ama, abay kilalalin mo ang anak. Opo, Pastor. Dahil you cannot know who the Father is without knowing the Son first. Yes. Hindi natin makilala ang Ama kung hindi sa pamamagitan ng anak, sapagkat ang anak pala ang tunay na larawan ng likas ng Ama. Opo, at ang sabi rito nang magawa niya ang paglilinis sa kasalanan. Apo, napakahalaga pala ng gampanin ng ating Panginoong Yesus, Pastor. Opo. Kaya pala, Pastor, kung minsan sa ating likas, Opo. kapag nabanggit yung pangalan, ay hindi natin maiwasan sino ga ang iyong Ama. Yan. Kasi yung likas ng kanyang Ama at nung kanyang anak ay doon idinudugtong Correct. kung Opo. ano ang relasyon nila. Yan. Opo. Parang ganun din ang God the Father at ganun din ang God the Son. Yes. Ayon sa talata natin binanggit. Amen. Amen. Okay. Opo. And then, yung tinatawag natin, Pastor, na kanyang kapanganakan. Ano ang kanyang layunin, di ba? Doon sa number 5, makita natin, pagkatapos doon sa kanyang pagpapahayag sa Ama, ay siya naman ay naparito hindi para kung ano lamang ang kanyang layunin. Opo, Pastor. Okay. Opo. Oo. Kasi ang layunin talaga ay very specific. Yung binabanggit doon sa Matthew 1:21, Oho. kundi tuparin, gampanan kung anong misyon Yan. ng Ama sa pamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Yes. Yun ang tanging dahilan kung bakit si Jesus ay naging tao upang tuparin ang kanyang misyon o kanyang kadyusan Ayan. bilang anak. At nabanggit nga natin, sabi diyan, siya'y manganganak ng isang lalaki Opo. at ang pangalang itatawag mo sa kanya Jesus. Sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Yes. So, ang Diyos anak na tinutukoy diyan ay walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. Na siya ay nagkatawang tao. At nabanggit ko kanina, upang tumparin ang misyon ng kanyang kadyusan. Yung pagliligtas sa sangkatauhan. Yan ang kanyang layunin Opo. Kaya ang anak, ang darating sa ikalawa at hindi ang Ama. Correct. Oo. Oo. Dahil pumunta na ng una. Una, Nung incarnation. then meron tayong sinasabi na mayroong second coming. Opo. Kaya ang second coming ay hindi yung amang hinintay natin, kundi yung bugtong na anak na si Jesus upang iligtas ang sangkatauhan ayon sa talata. At ililigtas ang kanyang bayan at ang tinutukoy, mga kaibigan at mga kapatid, ay walang iba kundi
ang ating Panginoong Jesucristo na nagkatawang tao. Ayun, maliwanag Pastor. Dahil nakita natin, una, na ipahayag natin na ang Panginoong Hesus ay meron siyang divine nature, yung pagiging Diyos niya, and then si nagkatawang tao, kaya nagkaroon ng human nature. Kaya ang likas na ng ating Panginoong Hesus, dalawa na Pastor. Naging dual na. Dual nature na, divine and human nature. Ngayon, dahil sa ipinahayag Pastor at maging ang ating Panginoong Hesus nagsalita mula sa banal na kasulatan na ating nababasa, ano po ang kanyang ugnayan o relationship doon sa Ama? No, nang makita natin, ano ba ang ugnayan nila? Sige nga Pastor. Opo. So doon sa talata ng Juan 10, talatang 30, Opo. mayroong binabanggit doon na hindi dapat tayo malito, mga kapatid. Sige nga. Juan 10:30. Opo. John 10:30. Ayan, Opo. maliwanag. Ako at ang Ama ay iisa. Okay? Opo. Pag sinabi nating iisa, yung Ama at ang Anak ay iisa, nangangahulugan na sila ay iisa sa tinatawag nating pagka-Diyos. Amen. Okay? Kaya maliwanag dito yung the same essence nila, na sila ay merong pagkakaiba na tinatawag nating yung Ama na binabanggit doon at ang Anak, bagamat sila ay iisa sa kanilang kadyusan. Ngunit, yung tinatawag nating pagkahulugan, mga kapatid, ay merong malalim na dapat nating unawain na yung bagamat sinasabi yung the same essence nila, pero tinutukoy diyan yung Ama at ang Anak ay isa, ngunit sila ay nagkakaiba sa tinatawag kanilang ng kadyusan nila. Nung pala persona. Yes, ng persona. Yes, opo. At tama Pastor na binabanggit ninyo, no? Yung Juan 10:30, nung sabihin ng Panginoong Hesus, ako at ang Ama ay isa, hindi nangangahulugan na ang Anak ay siya din ang Ama. Yes, magkaiba. Magkaiba. Ano po? Ano bang ibig sabihin nitong iisa? Ano po? Dahil baka kayo'y malito sabihin, si Jesus din pala yung Ama. Hindi ganun ang pagkasabi. Yung binanggit ni Pastor sa unang kapahayagan niya na pumapatungkol ito sa divinity ng Panginoong Hesus, sapagkat nung binanggit ng Panginoong Hesus na ako at ang Ama iisa, merong reaksyon ang mga Hudyo, Pastor. Sige nga, ituloy natin sa versikulo 31. Sabi diyan, verse 31. Next verse lang po. Muling dumampot ng mga bato ang mga Hudyo upang siya'y batuhin. Nagalit ang mga Hudyo eh. Verse 32, sabi dito, talatang 32, sinagot sila ni Jesus, maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin sa mga gawang iyon ang dahilan at babatuhin ninyo ako? Dahil sa sinabi ng ating Panginoong Yesus, ako at ang Ama'y iisa, nagalit ang mga Hudyo, kumuha ng bato at gusto siyang batuhin. Sabi ng Panginoon ang daming gawang mabuting ginawa ko sa inyo. Alin doon ang inyong ikinagalit para ako inyong batuhin? Alam niyo, sagot ng mga Hudyo, ito, 33, verse 33. Sumagot sa kanya ang mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan, sapagkat ikaw na isang tao ay nag-aangkin na Diyos. Diyos, yun. Tama yung binanggit mo, Pastor, na ang Ama at ang Anak ay iisa sa pagka-Diyos. Sapagkat nung sabihin ng Anak, ako at ang Ama ay iisa, nagalit ang mga Hudyo dahil ang kanila pong pagkaunawa doon, akala kasi nila si Kristo ay tao, nag-aangkin na Diyos. Tama naman talaga na ang Panginoong Hesus ay Diyos, nagkatawang tao. Kailang sa kanila baligtad, pero niliwanag ang pagsabi pa lang ako at ang Ama'y iisa, nagpapahayag ng ating Panginoong Hesus, sinabi niyang siya ay Diyos. Yun ang pangangahulugan, Pastor. Go ahead, Pastor. Kaya maliwanag doon na si Jesus at ang Ama ay maliwanag doon na sila ay iisa. Ngunit sa pagka-Diyos, meron silang magkaibang persona. Iyan. Yun ang ating pagkaunawa doon. Kaya dapat maintindihan po natin, mga minamahal na mga kapatid, na ang Ama, Anak ay dalawang persona, ngunit iisa ang kanilang pagka-Diyos. Sa talata na ating mga nabasa. Opo. Mula dyan sa Juan. Okay. So, sana'y maging maliwanag, Pastor, ng ating tagapakinig ay hindi malito. O doon sa, kasi sinasabi nila, tatlo na ang Diyos. Kaya marimit natin marinig yan. Correct. Pero maliwanag po sa pagkalahad ng Biblia
na bagamat sila ay iisa sa pagka-Diyos, ngunit sila ay merong kanya-kanyang personalidad. Tama. Iisa ang Diyos, pero tatlong persona. Maliwanag po yan, mga minamahal. Yung pagka-Diyos ay likas nila, mga minamahal. Kaya hindi natin pwedeng tawaran sapagkat niliwanag ng Biblia yan eh. Merong iisang Diyos. Nung ipinahayag, ilan ang persona ng iisang Diyos? Abang ating Panginoong Hesus din ang sumagot. Di ba? Nung ating pag-aaral ng mga nakaraan, yan yung Ama, Anak at Espiritu Santo. Nga lamang dito sa senaryo ng Juan 10 ay ipinahayag lamang niya na ako at ang Ama ay iisa dahil hindi pa naman dyan isinugo ang Holy Spirit. Wala pa. Opo, sa chapter 14 pa yun eh. Ano po? Ngayon, ang Panginoong Hesus ba, Pastor, ay kapantay din ba siya ng Ama sa kalagayang Diyos o mas mababa siya? Okay? Opo. So, yung nabanggit mo, ay di masusumpukan natin doon sa talata ng Pilipos. Yan, Okay. opo. Pilipos 2:6. Sige nga, lagay natin sa screen. Ayan. Ayan. Na ang wika diyan, mga kapatid, na siya bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Yan. So, dito po, mga kapatid, na bagamat siya ay nasa anyong Diyos, hindi niya itinuring. Ibig sabihin, hindi niya inako o kinilala na siya'y kapantay ng Diyos. See? At ang sabi diyan, sa kalikasan, si Kristo ay may kapantay ng Ama sa kalikasan ng pagka-Diyos. Ngunit, siya nagpakumbaba nang siya ay nagkatawang tao. Nung siya isinugo, kung babasahin natin yung talata sa pagpapatuloy, na diyan ay makikita natin na hindi niya inari na siya'y kapantay sa kanyang Ama sapagkat siya nagpakababa alang-alang sa sangkatauhan. Okay? Ayan. Thank you, Pastor. So dito, mga gili ko, mga taga-subaybay, maliwanag po no, ng kapag kabanggit, ang ating Panginoong Hesus nagpakababa. He humbled Himself. Isa ito sa magandang ugali na dapat makita sa mga Kristiyano. Yung pagiging mapagpakumbaba. Nagpakababa. Bagamat nasa anyo siyang Diyos, hindi niya itinuring na dapat panghawakan yung pagkapantay niya. Bagaman ang Ama at ang Anak ay magkapantay sa likas ng pagka-Diyos. Yes, sa likas. Pero dahil siya nagkatawang tao, mga minamahal, nagpakababa. So the Father is greater than Jesus because si Jesus ay nagkatawang tao. Maliwanag po yan, mga minamahal. Kaya nga pagka nagpakababa, He humbled Himself at sabi sa verse 7 at 8 ay naging alipin, naging masunurin hanggang sa kamatayan. So, ang pagiging Diyos magkapantay, nagpakababa lamang ang ating Panginoong Hesus, Pastor. Yes. Opo. Ayan. So, yan po ay isa sa napagandang liwanag na ipinahayag po rito, mga minamahal. Ano po? At nung panahon, Pastor, ng paglikha, maganda makita natin. Kasi may mga taong nagsasabi, ang Panginoong Hesus ay nilikha lamang yan ng Ama. Opo, at hindi ang kasama sa creation. Totoo ba o tunay ba yung kanilang kapahayagan na ang anak ay nilikha lamang ng Ama at hindi siya kasama sa paglalang? Opo. So, ating buksan yung talata sa Kolosas 1:16. Opo. Kolosas 1:16. Yan. Okay? Sapagkat sa magitan niya, nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa. Opo. Ang mga bagay na nakikita at ang mga bagay na hindi nakikita. Maging mga trono o pagkapanginoon, maging mga pinuno o may kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamagitan niya at para sa Kanya. Yan. So maliwanag dito na ang anak ay kasama ng Ama sa paglikha o sa tinatawag natin paglalang. Yes. Kaya siya ay kasama sa gawain ng Diyos mula pa sa pasimula. Itong tinatawag nating anak. Opo. Kaya ang sabi diyan, sa magitan niya, nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit at maging sa lupa. Ibig sabihin, sila ay magkasama sa kanilang gawain ng Diyos Ama at ng Diyos Anak at maging sa paglikha. Kaya binabanggit diyan, mga kapatid, na sila'y magkasama sa gawain mula pa sa pasimula at hanggang sa kasalukuyan. Yung gawain ng pagliligtas ng tao, sila ay merong
coordination sa isa't isa. Kaya nga ang sabi doon, kapag tayo ay lalapit sa anak, ngayon naman, ang gagawin ng anak, ano man ang ating mga panalangin, dadali niya sa Ama. Ilalapit niya sa Ama Ilalapit naman. niya. Opo. So, ibig sabihin, yung salvation, hindi lang inaari ng anak, kundi sila'y magkasama sa tinatawag nating mensahe ng talata natin binasa. Ayan, thank you Pastor. Ano po, so doon sa Colosas, mga minamahal, ay maliwanag po na ang Panginoong Hesus hindi siya nilikha. Meron kasi talata niyan sa verse 15 kung itaas natin, panganay ng lahat ng nilikha. Dahil ang Greek word noon ay prototokos, ibig sabihin ay existed before all creation. Meaning, umiral na siya bago pa ang pagkalikha ng lahat ng bagay. Bakit? Sapagkat siya pala ay lumikha ng lahat ng bagay. Sapagkat ang wika riyan ay sa pamamagitan niya, through Him, no, all things were created. So, maliwanag mga minamahal, kung wala ang Panginoong Hesus, may malikha. Kaya, tingnan natin para makita nila. Juan 1:3. Lagay natin sa screen. Juan 1:3. Sabi po ay ganito. John chapter 1 verse 3. Juan, ayan. Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. Amen. Makapareho, Pastor. At kung wala siya, ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. Yes. Kaya tunay yung binanggit na ang Panginoong Hesus, umiral na siya bago pa nagkaroon ng paglalang, sapagkat siya pala ang lumalang ng lahat ng bagay, at kung wala ang Panginoon, mga minamahal, ay walang nagawa. Wala rin sana tayo. Kaya pala sinabi ng Panginoong Hesus, Pastor, ako ang buhay at ang pagkabuhay. Without Jesus, there is no life. There is no eternal life, Pastor. Opo. Kaya tama yon. Mula pa sa pasimula. Yes. Ibig sabihin ay nandun na. Kaya napakaliwanag yung sinabi mo, Pastor. Opo, Pastor. Ngayon ay dadako tayo, Pastor, sa isang napakagandang bahagi doon sa gampanin ng ating Panginoong Hesus. Napakahalaga nitong maunawaan ng mga tao para yung mga taong hindi kumilala sa Panginoong Hesus, yung mga taong mga sumasamba pa sa rebulto, yung mga taong kung kani-kanino pa nagtitiwala, ay makilala nila ang ating Panginoong Hesus. Gaano po kahalaga, Pastor, yung ginampanan ng ating Panginoong Hesus pagdating sa kaligtasan natin? Ano yung kanyang ginawa na sakripisyo para ang taong matubos, para ang taong maligtas, at para ang tao mapatawad? Ano bang pinakalayunin niya? Bakit siya nagkatawang tao? Diyos siya, di ba? Yes. Nagkatawang tao. Nagpakababa sa kanyang sarili. For what purpose? Ano yung kanyang pinakamisyon, Pastor? Sige nga, isa-isahin natin. So, una, ang layunin ng Panginoon, kasi ang tanong mo yung gampanin. Yes, Pastor. Yung kanyang ginampanan dito. At ginagampanan pa sa kasalukuyan. Aha. Ang una ay yung hanapin at iligtas ang mga nagkasala o yung mga nawala. Wow. Okay. Ang ganda, no? So, kung ating bubuksan doon sa Lucas 19 talatang 10, Opo. Lucas 19 talatang 10, maganda yung binabanggit doon sa verse na ito. Okay? Sapagkat ang anak ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawala. Amen. So, ibig sabihin, si Jesus, mga kapatid, yung tagapagligtas na tinutukoy, ay ang kanyang layunin, yun ang dahilan ng kanyang kamatayan doon sa cross. Okay? Na siya ay binayaran niya ang kasalanan ng mga tao para lamang sa kaligtasan na kanyang inaalok sa mga tao. Hindi basta-basta yung ginawa ng ating Panginoon Opo. na hanapin at iligtas ang tinatawag nating nawala. At ito ang pangunahing misyon ng Diyos sa tao. At hindi lamang parusahan ang mga hindi sumunod kapag kanya nasumpungan. Opo. At higit sa lahat ay yung kanyang ipagkakalob, ang kanyang gantimpala sa lahat ng umiibig at nagmamahal sa kanya. Ibig sabihin, yung kanyang kalagayan ay ipinapakita dito sa talata na yung tinatawag nating aktibong paghanap niya sa mga tao na mga makasalanan. At yung mga tao na hindi lumapit sa Panginoon. Actually, yung ating pag-aaral hindi tao ang lumapit sa Panginoon. Kundi ang Panginoon. Kundi ang Panginoon. Yan. Hinanap sila ng Panginoon. Correct. Kaya Opo. yun ang puntos doon. Ayan. Huwag nating isipin na
hindi tayo mahal ng Diyos, hinanap tayo ng Panginoon. Yes. At nung makita natin na tayo tinawagan ng Panginoon, nakinig tayo ngayon ay lumalapit sa magitan naman ng banal na Espiritu ng Panginoon. Ayun. Thank you, Pastor. Napakaganda ng iyong kapahayagan. Ano po? Yung Lucas 19:10, mga minamahal, nagpapaalala sa atin kung gaano tayo kamahal, kung gaano kahalaga yung pagmamalasakit ng Panginoon sa atin. Dahil binanggit natin kayo at pinag-aralan na ang Panginoong Hesus ay nagkatawang tao, dumating, at ang isa sa kanyang layunin ay upang hanapin at iligtas ang mga nawala. Amen. Yung mga nagkasala, yung mga nawalay sa Panginoon, dahil ang dahilan kung bakit nawalay ang tao sa Panginoon ay dahil sa tinatawag nating kasalanan. At yung binanggit ni Pastor na ang Diyos ang lumapit sa tao, hindi ang tao lumapit sa Diyos. Tunay yun. Dahil nung kasala ang ating unang mga magulang, si Adan at si Eva, ang nag-initiate ang na sila. Diyos. Ang Diyos, Pastor. ang Diyos ang nag-initiate. Ngayon, nung ang tao ay lumalala yung kanilang kasamaan, nag-initiate uli ang Ama. Ipinadala ang anak. Correct. Aba, grabe na pagmamahal yan, Pastor. Ano po? Kaya nga, walang katumbas na sakripisyo ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa unang punto pa lang, ng halaga ng kanyang gampanin at sakripisyo ng kaligtasan ay upang iligtas ang mga nawala, Pastor. Yes. Go ahead, Pastor. So yung una ay hanapin at iligtas ang mga taong makasalanan. Opo. Yung pangalawa ay yung magbigay ng buhay na walang hanggan. Ba, ang ganda, ha? Kaya yung talata doon sa Juan 10, talatang 10, ating basahin. Sige, Jess. Juan. Opo. Yan, tama yan, Pastor. Okay. Ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw, Yes. pumatay at pumuksa. Ako'y pumarito, si Kristo ang nagsalita Yes. dito. Ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng may kasaganaan. Amen. Ang ganda. So ibig sabihin, yan ay misyon ng ating Panginoon. Opo. Okay? At ang pinakang buod yan ay magkaroon ng buhay na walang hanggan ang lahat ng mga tao na tumugon sa kanyang panawagan. Amen. Matapos niyang hanapin Opo. at siya ay nagpasakop sa Panginoon, ay pagkakalooban niya ng buhay na walang hanggan. Amen. At hindi lang basta buhay, Pastor. Ang sabi doon ay magkaroon ng kasaganaan. Yes. Ayaw din ng Panginoon na ang tao ay maghirap. Ano po? Dahil ang paghihirap at pagdurusa ay resulta ng kasalanan Yes. at ng kasamaan. Subalit, ang sabi ng Panginoong Hesus, naparito ako upang kayo'y magkaroon ng buhay at ng kasaganaan. At yan ay masusumpungan lamang natin sa ating Panginoong Hesus. Kaya yung ginamit mo kayo na, Pastor, na John 3:16, maliwanag yun eh. Ang sumampalataya sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tunay na ang buhay na walang hanggan ay atin lamang masusumpungan sa anak, ang Yes. Panginoong Hesus. Hindi kung kanina-kaninong mga tao, hindi ko kanina-kaninong mga founder ng reliyon dito, kundi sa ating Panginoong Hesus lamang, mga minamahal. So ang unang punto, upang hanapin at iligtas ang nawala. Pangalawa ay upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pangatlo, Pastor. Dugtong nga lang, Pastor, yung Sige po. binanggit niyo. Kaya meron palang talata na sinasabi doon na huwag nating ilagak ang ating pagtitiwala sa kanino man. Ayan, doon sa Mikas, no? Oo, at sa Kundi Jeremias. sa Diyos lamang Yes. na siyang binigyan ng karapatan ng Panginoon na kung ang sino man ay sumampalataya sa kanyang bugtong na anak, ay doon lamang masusumpungan ang buhay na walang hanggan. Okay. Yung pangatlo, Pastor, ay isa sa kanyang mga dahilan, kaya yung John 3:16, napakaliwanag doon na talagang hindi basta-basta Opo. ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat ang sabi doon ay upang maglingkod at mag-alay ng kanyang buhay sa sangkatauhan. Amen. So maliwanag po doon na ang anak ng tao ay naparito. Ang ating babasa ng Mateo talata o kabanata 20 versikulo 28. Sige nga, lagay natin sa screen. Maganda yung mga nilalaman ng talata na yan eh. Opo, Matthew chapter 20 verse 28. Ayan. Ayan. So nakalagay Okay. po.
kung paanong ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran. Binasa to ni Ma'am Tin nung kanyang speaker kahapon kundi upang maglingkod at upang ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Yes. Napakaganda pa. So, uulitin ko uli. Ito yung mission ng, Yes. yung, ng Diyos Anak Opo. sa sanlibutan. Yung maglingkod at magsakripisyo ng kanyang buhay. Amen. Alang-alang sa ating lahat. At alam natin na ang sentro ng kanyang pagkamatay doon sa cross ng Opo. Kalbaryo, walang ibang layunin ang ating Panginoong Diyos, si Jesus Christ, kundi tayo ay iligtas at ipagkaloob niya sa atin yung nararapat, yung sakripisyo para sa ating kaligtasan. Amen. Hindi ko alam, Pastor, kung ito'y magagawa ng sinuman na isakripisyo ang kanyang buhay para lamang sa iba. Correct. Pero ang Diyos Anak ay nagampanan niya. Yes. Kaya yung tinatawag nating agape love, yung talagang pinakang mataas na uri ng pag-ibig ng Panginoon ay kanyang ipinagkaloob na sa atin. Kaya ang tanong anong pag-ibig? Anong stage ng pag-ibig sa 1 to 10 ang pwede rin natin ipagkaloob sa Panginoon? Wow, ang gandang tanong, Pastor. Ano po? Oo. Dahil sa Biblia maliwanag halimbawa sa unang Juan 4:19, tayo'y umibig sa Kanya dahil siya ang unang umibig sa atin. Ano po? At maliwanag po mga minamahal, anong maisusukli natin? Of course, doon sa ginawang sakripisyo ng Panginoon. Kaya nga mayroon akong kantang narinig yung ang pag-ibig na banal, di ba? Oo, ang pag-ibig na walang hanggan sa Diyos lamang matatagpuan, mga gili ko, mga taga-subaybay. Ganyan kung magmahal ang Diyos, Pastor. Kaya Opo. ang kwan doon, gusto kong ulitin, kay Kristo lamang pwede nating ilagak ang ating pagtitiwala. Wow. Sapagkat siya lamang talaga ang tanging daan para tayo ay magkaranas ng tinatawag nating kaligtasan. Amen. Amen. Nakita natin, mga gili ko, mga taga-subaybay, kung sino ang ating Panginoong Hesus, ano ang kanyang likas, siya po'y Diyos na nagkatawang tao at ginawa ang isang sakripisyo na hindi magawa ng sinuman. Nagpakababa siya para iligtas niya at pagkalooban ng buhay na walang hanggan ang mga taong nawalay at ang mga taong nagkasala. Ngayong nalaman mo, kaibigan ko, na nalaman natin, napailam natin, Pastor, yung ginawang sakripisyo ng ating Panginoon. Ano kaya ang magiging tugon, pwedeng maging tugon ng tao upang makamtan yung kaligtasan? Upang makamtan, magiging tinatawag nating mabisa yung ginawang sakripisyo ng ating Panginoon para sa mga tao. Opo. Magandang katanungan yan. Ito'y parang para sa side na natin. Yes, yung tugon natin, yung response na natin. Oh, Opo. response natin. Yes. Bilang tayo tinawagan Opo. ng Diyos na anak na ating pinag-aaralan. Yes po. So, ang sabi doon sa Juan 14 talatang 6, Juan 14 talatang 6, may binabanggit doon na napakaliwanag. Opo. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Yes. Sino man ay hindi makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Amen. So, napakaliwanag dito na kung hindi natin kikalalanin si Jesus bilang ating personal na tagapagligtas, ay hindi tayo makakaparoon doon sa Ama Yes. sapagkat makakarating lamang tayo sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Kaya may kasaysayan doon sa Gawa 16:31. Opo. Yung isang tagapagbantay. bantay sa kulungan. Oo. So, tumugon siya sa panawagan ng Panginoon. Gusto niya makarating sa Ama. Opo. Kaya anong kanyang ginawa? Siya naniwala Doon sa pangaral ni ng Apostol Pablo. At kinilala niya na yung aral ni Apostol Pablo ay galing doon sa Panginoon. Amen. At ang ginawa, ang nangyari sa kanya, siya'y naniwala. Siya'y nanampalataya. Yes. At yun din ang kailangan natin ngayon. Amen. Amen. Opo. Paniwalaan Correct. bilang tugon na tayo ay tinawagan ng Panginoon
tayo ay manampalataya sa ating Panginoong Hesus. Yes, opo. Manampalataya na merong pagtitiwala. Yung talata doon sa Juan 3:16 kanina, Oho. na kung ang sino man sumampalataya ay hindi mapapahamak, Correct. kundi magkaroon ng buhay na wala hanggan. Tingin ko, Pastor, kung ano man ang maririnig natin sa ating mga pag-aaral, Po. ating panindigan yung sinabi ng Biblia, sapat na para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At yung pananampalataya natin ang siyang magdadala sa atin doon sa tunay na ipinangako ng Diyos na kaharian. Ayan, thank you, Pastor. Ang ganda ng kapahayagan mo, Pastor, yung salitang pananampalataya. Dahil kung hindi natin sampalatayanan yung ginawang sakripisyo ng Panginoong Hesus sa atin, walang saysay. Hindi maging mabisa. Paano naging mabisa ito? Roma Kapitulo 3, versikulo 25, idagdag natin ito. Kung gaano kahalaga na sumampalataya. Kasi nga, kung ang ating Panginoong Hesus gusto niya maligtas lahat, kung ayaw mo naman. Ayun. Ay walang saysay, no? Roma 3:25 pakilagay po sa screen. Ito po ang ating mababasa mga gili kong mga taga-subaybay. Paano magkaroon ng bisa yung ginawang pag-aalay ng ating Panginoong Hesus ng kanyang sarili? Pasuyo po natin. Romans 3:25. Ayan, ang sabi riyan, na siyang inialay ng Diyos bilang handog na pantubos sa pamamagitan ng kanyang dugo na mabisa sa pamamagitan ng pananampalataya. Mahalaga Amen. pala, Pastor. Ano? Amen. Ito ay kanyang ginawa upang may pakita ang pagiging matuwid ng Diyos. Sapagkat sa kanyang banal na pagtitiis ay kanyang pinalampas ang mga kasalanang nagawa sa nakaraan. Napakaganda, Maliwanag, Pastor. Yung palang mga nakaraan ng tao, gaano man ito kasama, ay napatawad, nalilinis, pinalampas ng Diyos dahil ipinag-aalay niya ng isang katawan, walang iba yung katawan ng ating Panginoong Hesus, na siyang pantubos natin ng kanyang dugo ay naging mabisa sa pamamagitan ng ating pananampalataya, Pastor. Kaya yung binanggit mong pananampalataya, napakahalaga na sampalatayanan ng mga tao ang ginawang sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo, Pastor. Kaya pala doon sa sinasabi diyan, Po. merong pagtitiis. Sabi, kanyang pinalampas ang Yan. mga kasalanang nagawa sa nakaraan. Amen. Yung the past. Oo. Kaya pala, sabi doon sa John 14:15, di ba? Sabi doon, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin nyo ang aking mga utos. Opo. Ibig sabihin, yung kasalanang nagawa nung nakaraan at kung mamahalin natin ang Panginoon, ayon ay isang buhay na patutuo, mga kapatid, na tayo pala ay merong gampanin talaga. Correct. Para sa ating kalagayan bilang mga tao. Meron tayong duties. Meron tayong Opo. gagawin. May tungkulin na. Pero malungkot, Pastor, na Opo. yung binabanggit ng ibang nag-aaral ng Biblia na wala na itong mga utos ng Diyos na ito. Yun nga, Pastor, ang malungkot. Ay maliwanag yan. Kung ako'y inyong minamahal, tutuparin niyo ang aking mga utos. Ibig sabihin, anong pagmamahal na meron tayo kung tayo naman ay hindi sumusunod sa kanyang kalooban? Correct. Ang tawag doon ay pagmamahal mula sa nguso, hindi sa puso. Ayun. Opo. Kaya yun ay napakalaga. At yung binabanggit doon sa talata ng Gawa 3:19, Opo. okay? At wala na rin tayong oras, ay di ating babasahin kasi napakaganda rin to. Yes po. Okay? Nakita 19. 19. Opo. Ayan. Kaya nga magsisi kayo at magbalik loob upang Yes. mapawi ang inyong mga kasalanan. Ba, napakagandang gawin pala, Pastor. Ngayon, paano mapapawi ang ating mga kasalanan kung hindi tayo gumaganap ng kanyang kalooban? Correct. Oo. Na Mahalaga. siya ang may habilin sa atin na ang sino mang umibig sa akin at tumupad ng aking mga utos, at ang sabi niya, yun ang kanyang kalooban na dapat mangyari sa atin. Kaya sabi diyan magbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan. Correct. So, nung malaman natin yung ginawang sakripisyo ng ating Panginoon, ating sinampalatayanan, nakita natin kung gaano tayo kamakasalanan ang gagawin ng isang tao, magsisi pala, Pastor. At ang pagsisisi ay pagtalikod sa mga nagawang pagkakamali, pagkakasala at yung nakaraan. At yung pagbabalik loob ay napakahalagang hakbang na gagawin ng isang tao
sapagkat yung pagbabalik loob ay you have to return to the Lord, na ikaw ay nawalay, at ang pagbabalik loob sa Diyos ay pagtalikod sa kasalanan, Pastor. Yes. Opo. At ang panghuli, Pastor, yung Apokalipsis talatang 5, talatang 12. Opo. Sige Okay, nga. ating ilagay. Revelation chapter 5 verse 12, ito ang ating mababasa. Na nagsasabi na may malakas na tinig, ang kordero na pinaslang ay karapat-dapat tumanggap ng kapangyarihan, Yes. kayamanan, karunungan, kalakasan, karangalan, kalwalatian at kapurihan. Amen. Ibig sabihin, meron tayong bahagi. Ang Diyos anak na ating pinag-aralan ay dapat nating mahalin, sambahin ng mga Parangalan. tao. Yes. Oh, kasi yun ang nice. At siyang kordero na nag-alay ng kanyang buhay para sa ating lahat. Kaya yung palang mga gampanin natin, Yes. papurihan natin siya, Pastor. Amen. Amen, Pastor. Napakaganda ng talatang huling ating binasa, Pastor. Ang kordero, walang ibang ating Panginoong Yesus, Yes. Juan 1:29, ay karapat-dapat na tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan, kalakasan, karangalan, kalulati, kapurihan. Lahat ay karapat-dapat siya tumanggap nito dahil sa kanyang sakripisyo na ginawa niya para sa lahat ng tao, Pastor. Amen. Amen. Kaya mga minamahal, doon sa mga hindi pa nakapag-desisyong tumanggap sa Panginoon, this is the right time. This is the right moment to surrender your life to the Lord, mga minamahal. Amen. Dahil ang oras natin ay tapos na, isurrender na natin ang ating panahon sa ating Amen. technician. Praise the Lord. Mga gili ko, mga taga-subaybay, sa ating pagtatapos, I hope na nakinabang kayo sa ating pag-aaral. Ano po? Sa ating pagtatapos, tayo po ay manalangin. Let us pray. Amang banal, patuloy na binabalik namin ang papurit pasasalamat sa mga aral na aming napag-aaralan ngayon na ni Pastor Joel, may kinalaman sa aming Panginoong Hesus. Salamat po sapagkat sa magitan ng inyong mga salita na nagpatutuo kung sino ang Panginoong Hesus sa aming buhay, anong ginawa niyang sakripisyo, ay nakilala namin kung gaano ninyo kami kamahal, at higit sa lahat, yung sakripisyong ginawa ng Panginoong Hesus upang magdala sa amin ng kaligtasan. Panginoon, tulungan kami na maisuko ang lahat sa amin sa inyo. Amen. At yung mga taong hindi pa nakapag-surrender ng kadalang buhay, ay gagawin na nila habang may panahon pa. Amin dalangin na inyong pagpalain o Diyos ang aming mga taga-subaybay, lalo silang matuto sa inyong mga Yes, salita, sir. lalong mapalapit sa inyo. Salamat, Panginoon, sa inyong paggabay. Salamat sa kapangyarihan ng banal na Espiritu sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen at amen. Mga giliw namin mga taga-subaybay, kami po ay nagpapasalamat sa inyong laging pagsubaybay sa ating programa. I hope na nakinabang kayo. Sa pangalan po ng ating programang Alam Mo Ba, kasama natin ang mga technician, Brother Ralph Abihay, Sister Ashley, of course, aking may bay sa Atidaan, at ang aking kapartner sa programang ito, walang iba, Pastor Joel Gaspe. Ito po ang inyong lingkod kay Kristo, Pastor Joel Agsidala, nagsasabing sa bawat mga aral at mga doktrina, dapat laging nakasaad at nakabase sa Biblia. Amen. God bless you.